Kaya nga kasi sa inyo yung the importance of time in the last days. Sa mga huling araw, lalo na napakahalaga na bigyan natin ng kahalagahan ang bawat oras, minuto at segundo ng buhay natin. No? Diba, pagka nagbe-birthday ka, sabihin mo, bilis ang panahon, sumanda na naman ako. Ha? Birthday na naman natin. Pastor Ismael, patuloy tayong nagkakaroon ng wisdom sa Biblia kasi ang pagtanda ay wisdom daw yun. Yung pumuputi ang buhok mo, wisdom yan. Mga binibigyan ng karunungan ng Panginoon yan. Kaya, the importance of time in the last days, sabi sa Ephesians 5:14 to 16, babasahin natin sa, wala na pala, wala na pala doon. Dito na pala. Meron tayo. Sabi sa English, therefore, he says, awake you sleep, arise from the dead, and Christ will give you life. See them that you worship constantly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Sabi rito, therefore, he says, awake! Gising daw, di ba? Alam mo sabihin mo, okay, hindi ba gigising yan? Ayan, at nalalagpad ang lahat tayo sa liwanag, kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at niliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga gamitin ninyo ang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan at kasalukuyang panahon. Alam nyo, ito ay talagang akma ito sa ating panahonan na sinasabi dito sa ating binasa, gumising ka, siyempre, sino ba yung gigisingin? Di ba yung tulog? Kaya nga, the word na awake is for those people who are sleeping. People who are sa Tagalog ito. Yung mga tao na hindi nila alam na mayroong magandang plano ang Diyos sa kanila, nananatili sila doon sa kadiliman. Kaya nga yung ginigising, siyempre, yung tulog sa katotohanan na mayroong magandang plano ang Diyos sa bawat isa. No? Awake, gumising ka upang ikaw ay magliwanag. Let the light of Christ shine above us. Kaya nga itong verse na ito, yung redeeming the time, is reminding us of giving importance sa bawat oras. No? Minsan parang binabaliwala natin yung oras na lumilipas yung bawat araw, bawat oras, bawat segundo, especially ng ating buhay, ay walang bisa. Kaya sabi naman, arise, sabi ko sa awake, gumising, tulog, arise yung patay. Bumangon ka sa iyong kinalalagyan ng iyong buhay ay walang iyong buhay ay walang kabuluhan sa mundong ibabaw. Kaya nga, sabi ko, be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So tayo lahat ang pinalahan ng Panginoon, ng panahon ay napakaiksi. No? One time birth, one time death. Di pa sana baka pumalpak ang buhay natin, ay di panganak ka ulit eh. O kaya medyo hindi mo nagawa yung pinagawa ng Diyos sa'yo, hindi mo na mamatay. Iisa lang buhay, isang kapanganakan, isang kamatayan. Kaya nga yung iba kapag nasa bingit na ng kamatayan, marami tayong pinagpe-premisa na sa ospital. Sabi na, magpagaligin na ako ng Panginoon, gagawin mo na yung gusto ng Panginoon sa akin. Bibigyan ko na ng kahalagahan itong kanaikling buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Awake, O sleeper. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taong natutulog. Meaning to say, huwag natin ignorin ang buhay at mag-enjoy tayo sa kadiliman, mag-enjoy sa kasalanan. Ano dapat gawin? Hindi naman gumising, kundi bumangon.
Marami kasing mahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan kaysa yung totoong tulog. No? Kaya sabi ko, hindi ka lang gumising, kundi ikaw ay bumangon. Bumangon saan? Sa katotohanan na kung wala ang Kristo sa buhay natin, ay walang paroroonan. Redeeming the time because the days are evil. Ang panahon ay puspos ng kasamaan, puspos ng kadiliman. Kaya sa disisinin tinutukoy na gumising, bumangon, at magliwanag. Sino ito? Mga mananampalataya. Tayo pala kumisan ay kailangan pang gisingin, kailangan ugain upang ikaw at ako ay makita natin ang kalooban ng Panginoon. Arise from the dead. Moving away from spiritual death. Maraming Kristiyano nga pero spiritually dead. Kaya nga nakita ko yung mga Kristiyano doon, hindi naman sa pagko-compare. Sabi ko nga parang napaka-iba yung espiritu nila. Hindi sila perfecto, pero nakita ko yung hunger, nakita ko yung kauhawan, nakita ko yung kaseryosohan ng mananampalataya, no? Sa kabila ng may restriction sa kanila, at maganda ang buhay nila ngayon, pero hindi nila inaalintana na bigyang prioridad. Una sa lahat, ang oras para sa Panginoon. Kasi kailangan natin ng panahon, quality time, giving priority. Sabi ko nga, 24 oras binigyan tayo ng Panginoon. Yung 8 oras, kung nagtatrabaho ka, done. Kung nag-aaral ka, 8 oras, done. And another 8 hours, how do you spend your time with God? So, paano natin binubukod yung ating panahon sa Diyos? Ha? Malalaman mo yan sa panahon na natin. Alam mo man, napanood ko ngayon sa Europe, sa British, ang age 16 ngayon, bawal na magkaroon ng social media. Narinig nyo ba yun? Napanood ko lang isang araw, 16 years old, pinagbabawal na magkakaroon ng social media. Bakit? Kasi ito yung talagang kumukuha ng maraming oras natin. I'm not saying na ito ay masama, maganda, kasi we are really nakikinabang tayo sa mga bagay na gusto natin malaman sa social media. Ginugugil lang lahat ngayon eh. Anong mahirap na yung matutunan at malaman? It is all in the internet. No? Kaya pasalamat naman tayo sa technology nito. Kaya nga, mismo din yung mga doktor, no? Mga lawyer, pag may tinatanong ka, sabi sa akin, Google ko muna. To make sure. Walang masama. Ang masama kasi, you spend so much your time Googling. Hindi naman nag-google ng panahon sa Panginoon. Totoo ba yun? Amen. Paano kaya sa Pilipinas, tanggalin yun? Yung 16 years old, below, wala nang social media eh. Great Britain pala, sa Great Britain. Napanood ko lang. O Google nyo, baka mamaya sabihin nyo, ako lang yan. Biro mo, mga ano tawag doon? Mga Gen Z ba? Mga Gen Z, 16, below. Ngayon mga bata ngayon, nagaling sa akin. Yung ako ko lang, yung kamay parang alimahan ko eh. Kanya-kanyang dalili yung... Sabi ko, pag tingin natin, ako ko na 3 years old. Ang galing! Pag nalapitan ko, tutulog pa akong gano'n. Sabi ko, ang galing! Sabi ko, ito ba yun? Paano yun? Alisin na yung social media. Mamayo ba kayo? Maraming malulungkot. Ha? Maraming malulungkot. Ayun, maraming malulungkot. Actually, hindi lang naman mga bata yun. Nakakala naman yun, bata lang yun. Kasama na tayo doon. Kaya ako naman, nauubos yung kalong ko. Bisa, maraming mga kagaya ito.
Sabi ko sa kayo, walang tigil itong Vietnam. Kung gano'n yun. Message ng message. Siyempre, dami natin, mabasa natin ministry tayo. Dami mga prayer. Dami ito. Okay siguro kung gano'n eh. Pero kung wasting your time for nothing, lalo sa mga kung ano-ano lang na mga ating gusto makita, kailangan oras na upang lahat tayo ng mag-isip. Sabi mo sa katabi mo, hoy, isip! Hoy, isip! Sa katotohanan na hindi natin nabibigyan talaga yung oras na bigay sa atin ng Diyos. Siya yung author ng heaven and earth eh. Siya yung author ng lahat. Kaya nga yung day and night, dinilang niya yan kasama yung oras. Kaya napag-ahalaga nito mga kapatid, ano? Kaya be careful, ang sabi, how you live. Be careful, sa ating pinasa. Be careful on how we spend quality time with God. Walk with wisdom. Be careful how you live. Good behavior does not happen by accident. Kinakailangan, ito'y talagang isinasa puso natin. Hindi naman ito talagang nangyari accidentally. Talagang binibigyan ng oras at talagang nagugugol ng panahon sa Panginoon. At gamitin daw natin ang oras na maayos. Making the most of every opportunity. Sa verse 16. Sabi nga, because the days are evil. Sa Isaiah 40:31, ang sabi lang, but those who wait, waiting requires time. Kung gusto mo magkaroon ng tunay na quality time sa Panginoon, okay lang yung time mo, hindi naman waste. Kasi waiting upon the Lord requires a lot of time. Hindi mo pwedeng bigyan ng oras yung panahon sa pagbabasa ng Bible, 10 minutes lang. Pag-pray, 10 minutes lang. Pero dun sa social media, hours. Unfair. Di ba ba? Very unfair. Kung baka may oras tayo sa lahat ng bagay, pero pagdating para sa Panginoon, yung pakikinig sa salita ng Diyos, pagbabasa, pananalangin, may init. In fact, ang oras hindi masasayang kung talagang ang priority mo na ang oras mo hindi mapunta kung saan-saan. Sabi sa akin, isa nagkaroon ako, pumunta ako lang yun, 3 hours, 4 hours yan. Sino kasama mo, Pastor? Ano lang? Kayo lang? Hindi ba kayo mahirap yan? Hindi ba kayo naisip? Hindi. Ako yung oras ko, ginugugol yung oras ko eh. Baba ng dadrive, pray ka. Matraffic, hindi ba pray ka? Matraffic, mag-worship ka. Di ba? Walang nasasayang na oras at igugugol mo ito sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pero ang nasasayang yan, kagaya ng mga Israelites, binigyan na ng panahon, binigyan na ng way ng Panginoon. Through Moses, doon sa wilderness, tumakan sila ng 40 years, kaya 11 days na pala, nakadodol na. Paano nasasayang sa oras ng tao, sa katang. Ano nangyari sa mga Israelites? Kung namin tayo mag-murmuring, mag-complain, ito na naman ba kakainin? Ito na naman ba? Bakit kung pwede na rito? Ang daming mga cobra, ang daming mga walang pagkain. Puro mana. Ayun, paikot-ikot sila. Niligaw sila ng kaaway. At marami silang nakalaban na kung sino-sino mga higante. Bakit? Kasi hindi nila gamit yung tamang oras para sa Panginoon. Pero ang pag-alaga ng oras ng Panginoon. I notice one thing din sa mga Vietnamese ay on time sila talaga. Oo. Pagkamisa, meron kami dati na mga very important na mga mission na gagawin doon. Ang limit kami sa isang lugar. Kasi noon wala pang mga cellphone, walang telepono. Ang hirap-hirap ng komunikasyon. Pero papunta pala kami dito pala, meron na kami natatakdang oras.
Kaya pagdating sa tatlong oras at lugar, yung oras na yun, nandoon na. Kaya pag sinabi ko dun sa mga kasama ko dating team, oy, yung Vietnamese, on time yan ha. Kaya kinakailangan, pag sinabing ganitong oras, lahat tayo nandun sa lugar na yun. Eh yung isang kasama namin, dahil na mahilig sa mag-singko-likod, nandun na yung contact namin, kasi very important yun, pag na-miss na yung seconds eh. Hindi pwede dati na mag-establish sa isang lugar. Kasi nga, ang dami-dami mga pulis doon, yun ang movement namin. Kaya pag nagtagal sila doon, aalis ulit yun, iikot. Pagka iikot yun, darating ka, wala, iikot ka na naman. Hanapan ang hanapan. Kaya napakalaga ng oras. Kaya pag sinabi ko dyan, yung dami kami nakaputi na yan, yung nakaputi, sakay mo. Wala tanong-tanong. Kasakay ka sa likod. At dadaling ka sa kanyang underground church dati. At magtataka kami, magtataka siya, lahat kami isang lugar ng maling pagpupuntahan namin. At doon kami magkakaroon ng fellowship, magkakaroon ng prayer. As second you miss, na-miss mo yung total ng plan. Kaya napakala, pero din ang buhay natin sa Panginoon, na bawat oras na mawawala sa atin, mahalaga. Now, how to compute our time? Di ba may kasabihan, time is gold. Talagang gold. Oh, how many seconds are there in a year? O yung magagaling sa mathematics yan. Oh, how many seconds are there in a year? 60 seconds, time is 60 minutes. Ilan yan? 3,600. Ha? 3,600. In a day, there will be 3,600 seconds. Per hour? Per hour? Sa loob na isang oras, 3,600 seconds. Every hour pa lang, nabubuhay ka sa segundo, 3,600. Kaya kung naka-isang oras ka, praise the Lord. Amen. Marami kasi hindi yung maabot dyan eh. Oo. Seconds, napakahalaga yan. Naalala ko yung tatay ko noon, nung nasa hospital. Di ba pag sa hospital, merong monitoring na heart monitor, di ba? Yung mga doktor, inaano yung pulse, yung tik-tik. Pag gumagano ka, nakukuha yung seconds eh. Alam na alam kung buhay ko pa eh. Eh yung father ko, nung nakahiga, gumagano ka na po, wow. Pinag-brown out. Pag hindi na may ilaw, biglang buhay na. Ganun kabilis ang buhay. In seconds lang, nawala. Isipin mo yun, kung di mo nabibigyan ng panahon. Sa example natin dito, si Nanay Masing. Ala natin, matagal natin mga kasama, yun pala, kung kwenta yung araw niya, linggo, eh ilang milyong segundo yun. Nakasama natin si Nanay Masing. Pero nawala na. Umuwi na rin sa Panginoon. Yung 3,600 times 24 hours, ilan yan? Sa loob ng isang araw. O, magagaling sa math. Calculator po tayo. Yun. So, 3,600 times 24 hours equals 86,400 a day. So, loob ng isang araw, meron tayong 86,400 seconds. Biro mo, no? Ibig sabihin, buhay ka. Yung heart mo, 86,400 na gumaganon. Grabe. E sa loob ng isang taon, 86,400 times 365 days in a year. Ilang seconds meron ka? Naka-isang taon ka na. So meron kang 31,536,000 seconds in a year. 31 million seconds ang buhay mo. Grabe, no? Parang kala mo, ang dami. Pero bilis ang taon eh. Oh, ang biyawasin tay-tay, ilang taon na tayo? 13. 13. 13. 31,536 times 13. Ilan na yan? Ilang seconds yan? Diba? Pero dahil kwentahin natin yung biblical year. Ha? 70. Kung 70 years ka, ako, lampas na ako ng 70. Pastor Ismael, lampas na tayo ng 70. Pero doon muna tayo. O, ito 70. Kasi 70 lang may pastora. So, doon muna tayo sa biblical. Kasi ilang sabi nung kay panahon ni David eh. Aside doon kay panahon ni Moses, mga 20. Pagdating kay David, naging 70. Yung 70 years, multiply mo sa
isang taon na segundo, which is 31,536,000 times 70 years. Ilan yan? Billion. Ako siya ngayon ay naka 2 billion point 2.7. Wow. 2 billion 207 million 520 seconds. Si Pastora, bilyonaryo pala. Bilyonaryo? Kaya pwede mo kwentahin sa edad mo kung ilang segundo ko na nabubuhay sa mundo. Bakit ko sinishare sa inyo ito? Ibig sabihin, every second count. Huwag sayangin. Huwag sayangin. Kung isa ilang minuto, ilang segundo tayo mag-iisip, nagmumurmur, nagko-complain. Sayang ang oras. Pero hindi masasayang ang oras, minuto at segundo, kung ang Diyos palaging focus ka. Amen. In everything, give thanks nga. When do we pray? Ang sabi doon sa Luke 18:1, pray every day, always. Hindi ka nagpe-pray lang pagka gusto mo mag-pray. Hindi ka rin nagbabasa ng Biblia dahil gusto mo lang magbasa ng Biblia. Spend time wisely. Bigyan mo ng oras. Bigyan mo ng panahon. Ako, I really, gusto pa mag-go kumenta ka, mabasa ang buong Biblia. Mabasa talaga siya. Hindi mo mababasa yan kung hindi mo bibigyan ng oras. Di ba? Kaya sabi ko nga sa pastora, pag meron mo ang gustong gawin, set aside mo na yung cellphone, tabi mo. Yan ang sikreto. Tabi muna natin ang cellphone. Prioritize natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Sa pakikinig sa salita, sa pagbabasa, sa panalangin. At yun ang tamang paggugol ng oras para sa Diyos. Amen. Hindi tayo nagugugil, kundi nagugugol ng panahon sa Panginoon. Parang tayo kayo. Sabi mo, sabi mo, Kung gagawin, sabihin mo. kaya kami malungkot dahil pag gagawin namin yun. Oo ba? Isa na ako natamaan. Ayun. Ano rin okay? Kaya nga, ang kaalagaan ng oras dapat alam natin. Kasi hindi natin alam yan, nakaraan na ng maghapon, nakaraan ng isang araw, nakaraan ng ilan. Ang isang araw na yan, 86,400,000. Tama ba yan? Ano? In a year, 31,536,000. Kaya kung yung biblical year, umabot ka na 70, bilyonaryo ka. 2.7 billion years ka, seconds, dito sa mundo. Tatanong, how did we spend? Kaya sabi ng, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall wait. Those who wait patiently upon the Lord, sila yung bibigyan ng lakas. They shall run and not be weary. Gagawa sila, tatakbo sila, ngunit hindi sila mapapagod. Lalakad sila, hindi sila manghihina. Amen. Kahit kailan. Bakit? Kasi ang time mo para sa Panginoon. At lilipat ka na parang sa agila. Agila na mananagumpay sa lahat ng panahon. Rising above all situation. Di ba? Pinag-aaralan natin yan. Pero ang pangahalaga, na paano mo mabibigyan ng kaalaman ito? Kakat-short ko lang kasi marami pong mga verses talaga. Paano natin mabibigyan ng kahalagahan? Tignan niyo si Satanas. Alam niya na siya wala nang pero anong gagawin niya? Sa Revelation 12:12. Ang sabi niya, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth, and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Tingnan niya si Satanas. Alam niya na ang panahon niya sa mundo ibabaw
ay merong limitasyon na. Kaya bibigyan ng kahalagahan ng bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. Ayan, alam niya, kaunting panahon, malaman ang nalalapit sa kanya. Tayo, gano'ng katagal ba tayo sa mundo? Kung ang buhay, sabi kay Moses 120, si Methuselah 969, pagdating kay David, naging 70. Kung naging 80 ka, bonus na yun. Kung ako 76 ngayon, kung 80 lang pala, may 4 years na lang ako. Paano ko paghahandaan ng remaining 4 years ko? Antay mo na lang ba yun? Kaya kita niyo ako kung kahit may edad na ako. Yung sinimula ng Panginoon sa akin, noon, wala na kami nakakilala sa Panginoon. Of course, glory sa Lord. Pwede na akong mamahingi. Pwede ko na lang ipasa kahit kanino yung... Ito ang ginagawa ko, pinapasa ko eh. Para kung mawala ako, somebody will continue. Parang relay. Yung patawag doon, Passing na ba ito? passing the baton. Kaya wala pangahalaga, mga kapatid, na kung si Satanas po, tinutukoy dito eh. Kasi alam niya, kulang na ang panahon niya. Kaya anong gagawin niya? Ayan, kaya maganda ang kalangitan, lahat ng kalangitan. Diyan. Ngunit kalagim naman ang daranasin ninyo, lupa at dagat. Sapagkat ang matindi po ng Diablo, Satanas, may plano ay babagsak sa inyo, alam niya, kaunting panahon. Anong plano niya? Sa John 10:10, anong plano niya? For the devil has come. Ano? Paano? To kill, to steal, to destroy. Pero magtataka ka sa same verse na ito, ako naman ako sa verse na ito eh. Sa John 10:10. Pinagsama si Satanas sa si Jesus. Hindi ka naman notice yun? For the enemy has come, the devil has come to kill, to steal, to destroy. Yung tatlong layunin, misyon ni Satanas, kahit ano na piliin mo dyan, talo ka. Pero, si Jesus naman nagsabi, ako, naparito upang ang mga tupa, sinito pa, tayo yun. Tayo ay magkaroon ng buhay na nakasaganang lubos, buhay na kasiyasiyahan, buhay na nag-uumamaw. Saan ka? Sa maikling buhay? Di ba na, alam na natin yung mga ano ngayon, ang buhay ng tao, ito pinag-alaanan niya, maiksi. Pinag-alaanan niya yung buhay niya na maraming pinanganak siya, nag-toddler, nag-elementarya, nag-high school, nag-college, nag-asawa, pamilya, namatay. Ganun lang yun eh. Nakakalimutan natin yung eternity. Nakakalimutan yung mahabang plano ng Panginoon sa bawat buhay na meron dito. Parang nag-12 lang tayo sa napaka-isip panahon. Kaya hindi natin nalintana yung halagaan ng oras. Kung hindi tayo magiging matalino sa buhay sa mundo ito at wala ang Panginoon sa atin, talagang lalampasan tayo sa tanas. Kasi may kapangyarihan din siya eh. Ang kapangyarihan yan, napakasama. Mangwasak. Maraming wasak na napawasak na buhay. Buhay ng pagkasawa, buhay ng kumalawan, buhay ng pamilya, buhay ng lahat. Maraming napawasak, dinanakaw ang kaaway sa atin. Pero anong ginagawa naman ng Panginoon sa atin? Siya na parito. Kumbaga, parang pinagsama sila parang may comparison. May contrast. Saan ka? Ito, basahin mo maigi, saan ka? Sa may gugulo yung kakaunting segundo ng buhay mo. Eh, dito na ako. Di ba? Naparito ako. Siya rin, naparito eh. Si Satanas eh. Pero, walang magandang buhay bibigay sa atin. So, dito na tayo. Pero, hindi naman ito basta lang matatamo natin ito, mga kapatid. Ang ganda-ganda pa ako. Upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay ng masagana ng lubos.
magiging buhay na masaganang lubos kung susunod ka at gagamitin mo ang inuutos ng Panginoon sa iyo. At gagamitin mo yung bawat oras, bawat minuto, segundo ng buhay mo. Hindi ko naman sinasabing wala ka nang gagawin kung hindi na lang ng Panginoon. Hindi. Panginoon is a God of order. When you put Him first, then God will give you the rest. Seek Him first, the kingdom of God, and ano mangyayari? Palagi merong Panginoon, pag meron siyang pinangako, meron naman siyang gustong pagawa sa iyo. Seeking God also requires your time. Hindi pa pwedeng instant, hindi pa pwedeng madali yan. Lord, alam mo na yan mo ha, alam mo yung kailangan mo ha, alam mo na yan Lord ha, sige, busy na ako eh. Hindi. Igalang natin ang Panginoon. Hindi rin tinuro ko sa kanila, kaya hindi nila makakalimutan. Sabi ko, nung gabi na yun, bago ko yung lumaban ng gabi, sabi ko, kayong lahat, alam ko excited. As I am also excited sa camp. Excited kayo, makakasama niyo yung mga kaibigan ninyo, boyfriend, girlfriend, kung sino man. Excited kayo, makakasama niyo, kasi kasama niyo yung presensya ng best friend mo. Alam nila yung BFF, pero hindi nila alam yung BFF. Divine Friends Forever. Pero gusto kong makuha ninyo, we thank God for them, pero let's have the goal of seeking the very presence of God. Nakuha nila yun. Kaya naman nakita niyo, sabi ng isang bata, yung natutunan namin dito, dadalhin namin sa aming local church, and we will really apply it boldly. Nagkaroon ng boldness. Kaya napakahalaga mga kapatid, na yung oras natin, ipakaloob natin sa Panginoon. Sapagkat nasa mga huling araw na tayo. Sa mga huling araw, God said, He will pour out His Spirit in the last days. Days also involve time. Sa mga huling araw, sa mga huling oras ng panahon ng buhay mo, bubuhos ko ang kapagyarihan. Sana ang dumating yun. Either dumating yun, o dumating na tayo ay kuhanin ng Panginoon. Either way, tayo ay nasa tamang perspektibo ng Diyos. Spending quality time with God, giving priority our time to God. Amen. Kumbaga, ito lahat ang focus natin, mga kapatid. Nag-aaral ka, nagtatrabaho, may pamilya ka. Pero sinabi natin, huwag masayang ang bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng buhay natin. Napakahalaga. Very precious ang buhay na binigyan ng Diyos sa atin. Kaya kung tayo ay magwawakas ng buhay natin, sabi ko, one time work, one time death. Kung dumating man yun, pero naibigay mo lahat. Yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Kung binigay niya ang buong niya para sa iyo at para sa akin, ibinigay, sinakripiso ang buhay niya doon sa pusong Kalbaryo. How much more we can offer our whole for God. Our whole life, our days, our hour, minute, and seconds. I love it to do. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa for reminding us, Lord, na oras na ito na pinagkaloob mo sa amin. Lord, ay pinaalalahanan mo kami tayo. Maraming salamat. Hallelujah. Lead ka, O Diyos. Gusto ko lang manahimik tayo sa loob ng ilang minuto. At kausapin mo ang Panginoon kung paano mo iginugugo ang iyong oras, ang iyong panahon sa Kanya. Kung tayo man ay nagkaroon ng pagkukulang sa bahagi ito ng ating buhay, ating pagsulit sa oras na ito. At hayaan natin
nabigyan tayo ng panibagong start ng ating buhay. Kumbaga ay rebooting yung mga computer para ma-refresh. And I believe the Holy Spirit wants us all to be refreshed at this moment. Humihingi kami ng kapatawaran, O Diyos. Lord, sa maraming araw, oras, sa aming panahon na hindi namin naibigay ng tamang gusto, giving such priority, quality time sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, bigyan mo kami ng iyong wisdom kung paano namin gugunin ang aming nalalabing oras sa mundo natin. Maraming salamat po. I pray for cleansing right now. Cleansing. I pray for deliverance right now in the name of Jesus. I pray for the renewing of the mind na mabago ang kaisipan natin na dinitahan ng mundo nito. Kung ano ang gagawin mo sa bawat araw, I come against every spirit of confusion right now in Jesus' name. I pray for deliverance, Lord, and that your spirit be released in our midst. Sa pangalan mo, Jesus, in the name of Jesus. Lord, pakawalan mo kami sa pagkabilanggo, sa maling paggamit ng aming oras, ng aming buhay. Lord, na nakasayang na hindi namin naiukol para sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Dalangin ko rin, Panginoon, na ma-renew yung bawat mindset, Panginoon, at sa bawat araw na ito yung kanyang gagawin. Let there be a complete cleansing, deliverance of your plan, mindset, worldly. Yung worldliness ng iyong kaisipan, i-renew mo yun ng Panginoon. Binabago mo yun ng Panginoon yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. I release the cleansing power of Jesus right now. In the name of Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, Lord God. Alisin yung mga old nature namin, Panginoon, that we will all be awake. Arise, O God, and shine, Lord, over this life. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nasa-sense mo ang Espiritu ng Panginoon kumikilos? Kumikilos sa Espiritu ng Panginoon ngayon? Gusto mong buksan mo yung puso? Gusto mong buksan mo yung isipan? This is the day, this is the hour that God will set us all free. Palalayain tayo ng Panginoon. Mga kapatid, kung willing ka sumunod sa Panginoon, palalayain ka ng Panginoon. I rebuke satanic virtue. I rebuke satanic words, plans of the devil in the name of Jesus. Kasi meron siyang plano. Sinasaway namin ito. Sinasaway namin ang kanyang plano sa bawat isa sa oras na ito. At pinakakawalan ko mayamang magandang plano at adikain ng Panginoong Jesus sa atin na siya'y naparito upang ikaw, ako, tayong lahat magkaroon ng buhay na masagana, buhay na kasiyasiya at buhay na nag-uumapaw. Hallelujah. Pinakakawalan ko sa biro si Taytay ang Espiritu nito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Inaalis ko, sinasaway ko ang makamundong kaisipan, ang makamundong gawain sa biro si Taytay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in
mo. Palayain mo kami, Panginoon. Palayain mo ang biyo si Taytay. Lord, sa mga bagay na mga mundo, mga bagay na gawa ni Satanas. At pinawawalan ko ang iyong kapangyarihan sa bawat isa para matanda, babae, lalaki sa pangalan mo, Jesus. I pray for the mighty cleansing power of the Holy Spirit upon this place right now. Let there be an outpouring for the renewing of everyone's mind. Oh Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, salamat Panginoon. Oh, salamat Panginoon. Kung nasaan ang iyong Espiritu, naroon ang kalayaan. Kaya Lord, salamat sa kalayaan. Salamat sa kalayaan ngayong oras na ito. Aming kiniklaim, aming inaangkin, Lord, ang kalayaan ito sa pangalan ni Jesus na simula sa oras na ito, gagamitin ang tamang oras, tamang panahon, segundo, Lord, ng aming buhay para ilaan para sa iyo. Maraming salamat, Lord Jesus. Kaya Lord, malaya ka mga akilis ngayon. Malaya ka mga akilis ngayon. Maging ito mga batang ito na rito. Linisin mo ang kanilang mga isipan, Panginoon. Lord, ang mga mundong bagay na itinatanim ng daigdig na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Itong lugar na ito ngayon, mga kapatid, punong-puno ng presensya ng Panginoon. This is no ordinary day. This is no ordinary moment. Sapagkat sa dalawa, tatlo ng kaatipon ng delito siya. Kaya Lord, ngayon, palayain mo ang bawat isa. Alabas, uuwi, babalik sa kanilang tahanan bago masiglan malakas sa puso at isip. Lord, pinago at pinalaya mo sa pangalan ni Jesus. You are now a new creation in Christ. Behold, I make all things new. You are now a new creation in Christ. Hallelujah. Hindi aksidente na sa simbahan tayo. Dinako tayo ng loob dito para tayo ay baguhin. Ang simbahan, hindi tayo kaya baguhin. Kami mga pastor, hindi tayo kaya baguhin. Pero si Jesus, kaya kanyang baguhin. Amen. Hallelujah. 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 And so Lord, sa umaga nito, nais namin nais namin ang maranasan ng mayamang presensya mo, Panginoon. Mayamang presensya mo na merong kalayaan sa bawat isa. Angkinin mo yung kalayaan na yan. Angkinin mo yung kalayaan na yan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Oh Lord God. Oh Lord God. Oh Lord God. Ira makalabasikiya kalabasanta. Oh, kalabasanta. In the name of Jesus, Lord, we want to spend time with you. Oh, kalabasikiya kalabasanta. In the name of Jesus, kalabasanta. Yes, declare your freedom. Declare, oh Lord God, your deliverance. Enjoyin mo ito sa pangalan mo, Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Oh, we want to enjoy the time that you're giving us to us. Para sa iyo, Panginoon.